our mother, mentor, our founder. Ladies and gentlemen, Mentor Ivy Agu! amazing morning! Finish the race. Tapusin mo yung takbo mo. Yung ikaw. Ano pa talaga yung gusto mo? Huwag mong hahayaan na mawawala ka sa mundo. Hindi mo na-fulfill yung purpose mo kung bakit ka ginawa ng Diyos. Yan, amazing morning everyone. Excited na po ba sa training natin ngayon? Patype nga po sa chat box natin ng I am excited. Yan. So, yun. Yan, excited na. Mentor Kat, Mentor Miriam, hello po sa inyong lahat. No? So, ang ganda ng office ko ngayon, kulay blue. Salamat sa AI, no, na office natin. So, God willing, may ganyan tayong office, lahat, soon in time. No? So, yan, excited na. And let me tell you, habang nag-i-start tayo, may time ka pa para mag-follow up kahit 1 minuto. I-follow up mo na yung mga leaders ninyo kasi yung training po natin, this is my first time. This is my first time na i-training to dito sa team natin, no? Hindi ko alam kung napakinggan nyo na to, pero this is my first time. And this training actually can definitely change your mindset. Yeah, it's all about mindset. Yung training na to napakahalaga sa mindset natin. Kasi kayo po ba mga mentors, no? Naniniwala po ba kayo na mahalaga po yung tamang mindset para maging successful ka? Naniniwala po ba kayo doon? Pa-type yes nga po kung naniniwala po kayo doon. Kasi ako po, naniniwala po ako. Kasi kahit gaano ka kasipag, pero kapag mali yung mindset mo, pag wala yung mindset mo na tama or pagiging entrepreneur or pagiging swak sa negosyo na to, kung ano yung mindset na dapat mong ma-acquire na dapat na meron ka, hindi ka magiging successful. Kasi your mind will dictates your action. Kung ano yung iniisip mo, dun bumabase yung ginagawa mo sa araw-araw. Tama po ba? 'Di ba? Ganun siya kaimportante yung training natin ngayon. Kaya excited na ba kayo? Ayan. So, hindi ko napapatagalin, no? Start na natin yung training. And I hope, God willing po, meron tayong matutunan sa training natin for today. So, start ko na po, no? So, syempre, before I start, I would like to thank um, Mentor Ikay, Diamond Mentor Ikay for this slide, no? For this training kasi sa kanya galing to. Hiningi ko sa kanya yung PowerPoint kasi maganda yung training na to. Maaaring ngayon mo palang mapapakinggan, no? So before I start, start natin sa sinabi ni Mr. Network Marketing Pro, Eric War, no? Isa sa legendary na rin sa network marketing sa ibang bansa, no? Ang sabi niya, if your job has been affected by the coronavirus, find a friend involved in network marketing. They can show you how to build a business from home. Yon.
Kayo ba mga mentors, are you grateful na networker kayo? Na network marketing leader kayo? Kasi I guess, kaya ka pumapasok sa team day ngayon, you wanted to build a big organization. 'Di ba? So, dapat po, yes, tama, Mentor Miriam, naniniwala si Mentor Miriam. Dapat po talaga, nag-grateful ka kasi hindi po lahat nagkakaroon ng chance na makapag-build ng negosyo nang nasa bahay ka, nang nasa galaan ka, nang nasa travel ka, or kahit nasan ka pa, ganun ka-portable kung ano man yung negosyo natin ngayon. So, dapat ma-appreciate mo siya and ma-maximize mo. Ma-maximize mo na yung negosyo mo kasi pang worldwide. Yan. Pa-type nga po worldwide. Kasi imagine, naglabas ka lang ng 5,600, 16,800 or 44,800 or 198 rather. Kung ano man yung nilabas mong halaga, napakaliit niyan para sa negosyong meron ka ngayon. 'Di ba? Kasi unang-una, example na lang, ano, yung mga ine-invest ng ating company na mga billboards, dun pa lang ROI ka na. Tama po ba? Kahit hindi ka pa kumikita sa IAM, the moment na pumasok ka sa IAM, alam mo ba, ROI ka na. May return of investment ka na. Bakit? Kasi yung mga nilalabas na marketing materials ng company natin, yung pagbabranding sa products natin, hindi mo yan magagawa pag ikaw lang mag-isa. Na ikaw mismo yung magbibuild ng brand mo. Ang inilalabas nila dyan, multi-million. Baka nga 1 billion na yung nilabas nila dyan. Sa marketing pa lang. Kaya yung pagkapasok mo pa lang sa I Am Worldwide, ROI ka na. Paka-type nga po ROI. Sobrang ROI na mentors. Kaya panggigilan mo na talagang seryosohin tong negosyo natin. At the same time, not to mention, we are. Baka hindi aware yung iba ha. I want to tell you that we are undeniably the number one network marketing company in the Philippines today. Kahit yung mga matatagal ng networking company ay talagang, ano, kumbaga, nanginginig na. Nanginginig na po, mga mentors. Kaya maniwala kayo, wag na kayong sumilip ng iba pang company. Kasi ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, we are the number one and the best network marketing company today in the Philippines. So, ganun kaganda yung ating negosyo at ganun mo dapat ina-appreciate or pinapahalagahan na nandito ka sa company na to ngayon. You must be grateful talaga. So, eto na siya, financial literacy. Pag sinabing financial literacy, mga mentor, sige nga po, I need your hands in the chat box. Ano po ang naiisip ninyo? What comes to your mind when you hear financial literacy? The word financial literacy. Sige po, wag po kayo mahiya. Cooperate pa tayo sa chat box. Yan, nag-iisip pa mga mentors. Budget, yes, Mentor Marshall. Walang tama o maling sagot ha. Tama po yan, Mentor Marshall. Ano pa po? Hindi nga po. Yan yan natin. Bills. Sige po. More. Meron pa ba? Na on the spot ba? Ayan, talks about how you handle your finances. Tama, Mentor Miriam? Rosalie, bills, financial freedom, Mentor Rowilyn. Yan yung mga naiisip natin. Yan, okay po yan, no? If that's your perception of financial literacy. Financial literacy per se, mga mentors, financial literacy in Tagalog or in layman's term, um, yung literacy
Paano ba Tagalogin? Nahirapan ako mag-Tagalog, no? So, ayan, tama. May point din yan. Tamang paghawak ng pera. Opo. Pero ang financial literacy is a general term na you are, sabi natin, financial literate na lang. Ibig sabihin, you are literate when it comes to financial. Ibig sabihin, you are educated when it comes to financial. You know how to handle your money, you know how the finances are going, kung paano tumatakbo yung finances. Hindi lang siya sa paghawak ng pera, kung hindi yung literacy. Ibig sabihin, ano bang Tagalog ng literacy? Wait nga. Tingnan natin kay Google kung anong Tagalog ng literacy. So, literacy, yan, yes, karunungan po. Karunungan, no? Yes, yung parang pag sinabi, are you financial literate? 'Di ba? Kasi karamihan po, alam nyo ba, sadly po, sa Pilipinas po, no, siguro, kung ma-assess ko, siguro po, as of today, 5 to 15% lang ang financial literate sa buong Pilipinas. Hindi lahat literate about sa pera, hindi lahat literate about sa ganitong capacity, no? Yung alam nila yung about sa finances, yung pinag-aaralan nila yung about sa pera, katulad natin. Kasi yung iba ngayon, 'di ba, nagne-Netflix ngayong oras na 'to. Pero tayo pinag-aaralan natin about financial, on how we will be financially literate, 'di ba? So, maliban pa diyan, para hindi na tayo tumagal, isa sa magkakaroon tayo ng giya about pagiging financial literate. Ito yung isang book, no? Kung mababasa nyo to, okay din para mas maintindihan nyo. Pero ito, ano natin, mai-share natin sa inyo ngayon, yung isang book na to, na ginawa ni, kung familiar kayo dito, syempre, kung nagbabasa ka ng books or matagal ka nang nagne-network, I know you know Mr. Robert Kiyosaki. He is the author of the Cash Flow Quadrant, yung ESBI. And ayun po, yung training natin ngayon. Yan, excited na po ba kayo? Patype nga po ESBI. Yan, ESBI or Cash Flow Quadrant. ESBI na lang kasi mahaba. Kasi mas kilala siya as ESBI, mas madali siyang matandaan. So, eto po yung guide natin for financial freedom. Yan. Ia-unmute ko po lahat. Gusto ko lang maramdaman yung pakaramdam. Wait lang ah. Ayan. Ia-unmute ko po kayo lahat. Tatanong ko lang, lahat ba ng nandito sa loob gustong magkaroon ng financial freedom? Yes or no? Yes. 100% yes. Yes po, yes. Yes po. Lahat po ba mga mentors gusto magkaroon ng time freedom? Yes. Yes po. Yes, man. Yes. If yes yung tanong mo, maganda po. Stay tuned. Pakinggan nyo pong mabuti tong training na to. So, napakaganda. Napakahalaga po ng training na to, mga mentors talaga. So, ito na. Start na natin. Pinakapaligoy-ligoy. Yan. Ito na po yung pinaka-ESBI. Pero syempre, iisa-isahin natin. No? Iisa-isahin natin yung ESBI natin or yung cash flow quadrant. Meron kasing tinatawag na linear income versus residual. So, ang pagkakaiba po niya ng linear income versus residual, yung linear, usually, ano lang siya, nakadepende lang siya sa'yo. Pero yung residual, ito po yung tinatawag na passive. Yung kahit wala ka ng ginagawa, meron kang natatanggap na pera. Okay? So, start na natin para hindi na ako magpaligoy-ligoy. So, unahin natin yung first quadrant. Yung unang quadrant ng cash flow. That's the E. That's employee. Nandun yung employee. So, dito sa side na to, yan, sa unang side or sa unang quadrant, mga mentors,
ng ESBI, ayan. Dito nabibilang po yung mga employee. So ano yung mga employee na yan, mga mentors? So etong mga employee, bakit siya nandito sa quadrant na to? Sa left side, mamaya malalaman nyo kung anong tawag sa side na yan. Kasi ang employee po, sila po yung may boss. Tama po ba? Then ang mga employee po, they have time in, time out. Yan po yung mga karakteristik ng employee. Then, fixed income. Fixed income means kung ano lang yung pinag-usapan mo ng boss nyo, ng company mo, ayun lang yung kikitain mo. Kahit mag-tumbling-tumbling ka dyan. Kahit mas magaling ka kahapon, ay mas magaling ka ngayon kaysa kahapon, parehas lang yan. Diba? Kahit sabi mo mag-overtime, yes, kasi nga, binabayaran ka dun sa oras na nilalaan mo. Per ora. Per ora. So, kung nagdagdag ka ng ora, ganun ulit. Kung halimbawa, 50 pesos per ora ka, pag nagdagdag ka ng isang oras, meron ka 50 pesos. Pero binabayaran ka sa time mo, hindi sa galing mo. Okay? So, and then employees, ito po yung pinaka, ano dyan, no work, no pay. Pag may sakit ka, tama po ba mga mentors, na kapag may sakit ka at hindi ka pumasok, may sahod ka po ba o wala? Pa-type nga po sa chat box. Nga, sabi ni Mentor Miriam. Wala. Tama. Nga po, or wala po. Kapag nagbakasyon ka, except may leave, di ba? O halimbawa, nagkasakit ka, or nagbakasyon ka nang wala ng leave na natitira, wala ka pong kita. Okay? So, ang tawag po dyan is active income. So, active income means kailangan nandun ka para kumita ka. Para bayaran nila yung oras mo. Kailangan ng presence mo. Kailangan nandun ka. Like mentor, sample tayo, mentor ka. Diba? Teacher siya. So, pag pumasok siya, nagturo siya sa mga estudyante ng ganitong oras, from 5 a.m., sample lang, from 5 a.m. to 12 noon, or hindi ko alam kung ano yung oras ni Mentor Kat, binabayaran siya sa mga oras na yon. Pero dito sa quadrant na to, you have a job, but um, kumbaga, binabayaran ka sa time mo, pero dito sa side na to, pag nandito ka lang sa side na to, as employee ka lang, nothing wrong with that. Pero dito ay walang leverage. Kung gusto mo ng time and financial freedom, is hindi po to yung side na dapat nandun ka. At hindi ka dun dapat nandun forever. Okay lang na nandun ka ngayon, pero kailangan lagyan mo talaga ng deadline kung hanggang kailan ka lang dyan ngayon. Dyan sa side na yan. So, wait lang pumapasok lang ako sa kabilang ano. Then next, mga mentors, ito naman yung next side or yung another quadrant, no? Okay. Another quadrant, mga mentors, is etong tinatawag nating, wait lang po ayusin ko lang dito sa kabila. Ayan. Para makita ko lang kayo dito sa kabila. So, etong next quadrant, mga mentors, ito po yung tinatawag na self-employed. Dito naman po, you own a job. You are owning a job. Kadalasan, mas malaki na po yung binabayad sa'yo dito kasi karamihan ng nandito ay professional. No? You own the job. Pero dito pa rin sa side na to, there's still no leverage. Wala pa ring leverage. Bakit? Kasi dito, for example, you are the boss of your own job. Sample, doctor, self-employed yung mga yan, engineer, architect, lawyer, at kung sino-sino pa na self-employed. Yan po yung mga self-employed. At meron pa akong maidadagdag. Self-employed din yung mga nagta-traditional business. For example, may sari-sari store ka. Hindi ka pa rin masasabing entrepreneur
kung ikaw mismo yung nagbabantay ng sari-sari store mo. Kasi there's still no leverage. Ang tawag pa rin dyan, self-employed. Kasi kung wala ka na, hindi ka nagbantay ng tindahan, wala ka pa ring kita. Okay? Kasi sinasara mo kapag hindi ka nagbabantay. Walang ibang taong nagbabantay dun sa tindahan mo. So, kailangan ikaw. So, ang tinatawag dito sa side na to, law of singleness. Law of singleness means ikaw lang ng ikaw. Walang ibang gumagawa ng trabaho kundi ikaw. For example, doktor. Pwede po kaya, Mentor Rowilyn, na kapag yung doktor ay nagkasakit, pwede niya po kayang sabihin sa anak niya, Nak, ikaw na lang ang mag-opera dun sa operahan ko ngayong araw. Pwede ba yon, Mentor Rowilyn? Hindi po. Oh, hindi po. Doktor din Bakit siya. hindi? Pa, Bakit hindi? Bakit hindi pwedeng siya yung mag-opera? Ang anak niya. hindi naman siya yung doktor eh. Wala siyang alam sa dapat gawin ng pagsa-surgery ng doktor. Oo, tama yon, no? Hindi kasi siya skilled. Usually na mga nandito sa self-employed, they are skilled. Kumbaga, sila lang yung makakagawa nung profession nila or nung ginagawa nila. Like engineers, architect, lawyer, sila lang yung makakagawa nun. Kaya hindi nila ma-delegate sa ibang tao. Nasusundan niyo po? Ayan yung mga nasa self-employed. So dito, okay yan. Nothing wrong with this. But still, the reality is, if you are here forever in the self-employed, ang tawag pa rin po dyan is poor side. Sabi ni Mr. Robert Kiyosaki. Poor side pa rin po yan. Poor side means, hindi naman mahirap. Poor side means kasi they have poor chances of achieving, number one, time freedom, financial freedom, and their dreams. Bakit ko nasabing ganun? Kasi kung ikaw po ay magtatrabaho forever, how will you have time freedom? Paano ka magkakaroon ng time freedom kung sa bawat pasok mo lang ikaw kikita at pag umabsent ka ay wala kang kita? Or kapag pumunta ka ng abroad, isang buwan kang nag-abroad, pag uwi mo, kapag nandito ka sa side na to, as doctor, as professional, as engineer, or kapag employee ka, kapag nagbakasyon ka na isang buwan ka rin walang pera. Tama po ba? Ganun po siya. And yes, karamihan po, sad reality, kahit anong sipag mga mentors, kapag nandito ka sa side na to, yung iba, yes, nakakakuha ng dreams nila, but not everyone. Napakaliit ng percentage na makukuha yung dreams nila pag nandito ka sa side na to. Kapag mananatili ka lang sa side na to. So, that's the reality of life. So, ang good news dyan, mamaya malalaman nyo ano yung isang side. Paano ba ako magkakaroon ng time freedom, financial freedom, at makukuha ko yung pangarap ko? 'Di ba? Pero before that, bago natin sabihin yung isang side, ano muna yung mga malalaking pangarap mo? As in talaga, yung ultimate dreams mo, niisip mo na ba yan? Sige nga, paano nga dyan sa chat box? Karamihan, no? Yung mga malalaking pangarap natin. Patype nga po. Sige, galaw-galaw, mga mentors. Kaya nyo yan. Yan. Oh. Oh, karamihan ito, oh. Yan, di ba? Kaila ano to eh? Kaila Cheska. Oh, oh, yung lifestyle daw ni Mentor May, sabi ni Mentor Miriam. Oh, si Mentor Christopher, time freedom now. Ito oh,
ito yung isa sa pwedeng big dreams mo. Kaya nga dapat meron kang dream board para na-visualize mo clearly kung ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Because you only live once. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundo, kailangan klarado yan. Naniniwala ba kayo? Dapat clear na clear sa'yo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi tandaan nyo, mentors, walang ibang magpaplano sa buhay mo kung hindi ikaw. Hindi si mentor mo, hindi yung asawa mo, hindi kung sino man, ikaw lang. Ikaw lang makakapagplano ng buhay mo. Kaya bakit ayaw mong planuhin? Baka yung mga nandito, 15 tayo, no? 15,000 na mga mentors. Lahat po ba kayo ay may dream board na? Kapag wala ka pang dream board sa tagal mo na sa IAM, ay gumawa ka na po. Kailangan bukas na bukas meron kang dream board. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Kailangan may dream board ka. Kami nga dati talaga nagugupit pa sa magazine kasi wala pang internet masyado. So, ganyan nung kuha ka sa internet, isave mo sa phone mo, i-collage mo, ilagay mo i-print mo, wag mo lang ilagay sa cellphone, i-print mo talaga. I-print mo, idikit mo dyan sa desk mo, sa harap ng desk mo, para lagi mo siyang nakikita. Yan, ilagay mo ano mo, ilagay mo sa sa lugar kung saan lagi mo makikita. Alam nyo ba si Press AM, yung dream niyang sasakyan, nilalagay niya sa CR. Alam niya yung bowl, di ba? Nandito siya sa bowl. Before, naalala ko lang yung kwento niya. Nakaupo siya sa bowl, pag nagpupup siya, di ba? Tapos nandun yung picture dati kasi ang dream na sasakyan ni Press AM is Camaro. Dati, nung pinapakinggan ko pa lang siya dati as 001 si Press AM. Camaro na silver. Nilagay niya yun sa may CR, sa tapat ng kung saan siya upong bowl. Yung tipong pag nagpupup siya, gumagano pa daw siya. Grabe. Tapos dinadrive niya na yung finifeel niya na. Ganun siya kabaliw sa pangarap niya. Yung finifeel niya na yung Camaro kahit wala pa. Kahit wala pa sa kanya. Manifesting, yes, Mentor Miriam. Yung nakapikit siyang ganyan, no? Tapos grabe, hinahawakan niya na yung manibela. Di ba? Gawin niyo to, mentors. Yung kayo lang mag-isa, huwag niyo gawin pag may nakakita kasi isipin talaga, baliw po kayo. No? Anong nangyari dito sa nanay ko? Kay Nanay Maylin? Ano ba nangyari dito? Nag-IM lang, parang nababaliw na yata, nasiraan na ata ng bait. Diba? Pag nakita ka, di ba? Yung hawak mo na yung no, yung naaamoy mo na yung amoy ng pangarap mong sasakyan. Tapos dinadrive mo na siya kahit nakaupo ka lang naman sa bowl sa toilet bowl, 'di ba? Tapos kumakambyo-kambyo ka pang ganyan. Grabe, no? Yung ganun yung niraramdam mo na. Kasi pag mas nararamdaman mo siya, mas nagiging totoo siya sa iyo soon in time. God willing. Kasi niraramdam mo na Kumbaga, pag nararamdaman mo kasi siya, yung excitement level, kahit wala pa sa'yo, yung action mo, sasabay. Kasi you are excited. You have that energy. No? So, ayan no, yan yung mga dream house natin. Yung may ganyan, yung may theater. Ganda, di ba? Parang ganyan, parang kuha to ata sa or I'm not sure. Parang ganyan, may ganyan sila Press AM sa bahay nila. Yung meron kang home theater, pak, sino ba yung may gusto ng ganyan, mga mentors? Tayo ay mangarap ngayong gabi. 'Di ba? Isipin mo na yung gusto mong pangarap, anong gusto mong kulay ng bahay? Ilang floor ba 'yan yung gusto mong bahay? Gusto mo ba yung may swimming pool? Kami ni Mentor Liovi, God willing, yung farmhouse, ayun yung namin dream house namin, ultimate dream house, retirement house. Yung may farm sa likod, yung lahat ng kakainin mo sa pagkainan na mga gulay, nakatanim sa likod. Farm to table, yung ganon. Ayun yung isa sa pangarap kong buhay God willing. Tapos pero, meron kang mga tanim, pero meron ring farmhouse siya, pero may swimming pool. Pak! Ganda, no? Ayun po yung ultimate dream house namin, God willing ni Mentor Liovi. Grabe, no? Pinag-usapan pa lang natin yan, soon in time, dadalaw na kayo doon.
Tapos bibisitahin natin yung bawat bahay nyo. O, halimbawa si Mentor Di Grace. Sige nga, Mentor Di Grace. Ano ba yung bahay na gusto mo? I-describe mo nga. Sige mga mentors, ano tayo dito? Cooperate. Kumbaga maging ano tayo, interactive. Interactive tayo ngayong gabi. Sige, Mentor Di Grace. Simple lang, mens. Ano po yung pangarap mo, big dreams, dream big, ano, yung pinaka-ultimate. Yung ultimate dream house na tinatawag kasi kayang ibigay yan ni IAM eh. Ano yon? Mentor Di Grace. Ng ano, mens, yung ano ba yan? Malaking bahay. Ayan, Anong malaking tapos bahay? Anong kulay? wala nga talaga kulay. Oh, diba? Di ka pa siguro gumagawa ng dream house, ay ng ano, dream board. Hula ko. Dapat ano, definite mentors. Tama ba? Okay lang yan Mentor Di Grace ha, pero assignment mo yun. Gawa ka ng dream house, ay ng dream board. Yes, mens. O, sino dito? Ayan, si Mentor Mylene gumawa ng dream board. So, malaman yung kay Mentor Mylene. Mentor Mylene, ano yung pangarap mong bahay? Sino excited? Ah, ako, mens, meron na ako yung nakadikit sa dingding. Ano yun? Anong kulay ng bahay na gusto mo? Kulay Describe mo. pink. Wow, Kulay pink. pink. Ganda ng Yes. bahay mo. Third floor, merong rooftop, merong Ay pa. swimming pool. Ayun, ganda. Ganda ng bahay mo. May swimming pool. Tapos, Ilang ano yan? Ilang kwarto sa loob? ah, 3 kwarto, pero kahit may kwarto rin yung aking mga dogs. Ayun. Oo nga pala, dog lover pala si Mentor Mylene, no? Tama, tama. Ayun, mens. Ganda, ganda ng ano mo. Na-imagine ko na. Mukhang mag-stay ako dyan, Mentor Mylene. Kasi paborito ko rin yung pink eh. Mm. Oh, God willing, no? God willing, soon in time, Mentor Mylene, makukuha mo yan sa I Am Worldwide. Yes. Naniniwala. So, yan. Thank you, Mentor Mylene, ha. Then last, Thank isa you. pa, tatawag pa po ako ng isa. Si Mentor Rowie, si Mentor Rowie. Gusto ko na Mentor Rowie. Ano, Mentor Rowie? Anong pangarap mong bahay? Sige nga, Kahit describe. second floor, basta't malawak. Basta't malawak. Gaano kalawak yan? 1,000 square meters ba yan? Malaki kasing pamilya. Oo, pag malaki pamilya, kailangan malaki yung bahay, di ba? Oh. Diba? Saka At, soon in time, pag malaki na yung kid, pwede silang, di ba? oo, tama. Mga after 5 years na house, no? Yan yung patatrabahuan natin. Anong kulay ng bahay mo, Mentor Rowie? Combination ng cream and brown mga ganun. Wow, ganda, ang ganda. Ang aesthetic ka. Aesthetic ng color. So, ayan. Ano ko, sa dream board ko eh. Yun. Ilang ano yan? Ilang kwarto yan? Siguro mga 4 na kwarto o 5. Kasi malaki pamilya eh. May guest room ba dyan? May guest room dyan? Meron yan. Oo, Wala. yan. Makikivisit kami dyan, ha? Tapos makikitulog kami sa guest room mo. God willing, soon in time. Yan. Thank you, Mentor Rowie, sa pag-share, ha? Di ba pag pinag-uusapan natin to, bahay pa lang, bahay pa lang to pinag-uusapan natin. Anong nafe-feel nyo? Di ba nakakakilig? Tama ba? Kinikilig ka na kasi nag-i-imagine ka eh. You are imagining the life wait lang. You are imagining the life that you wanted. Kailangan maramdaman mo na yun ngayon pa lang, mentors. Huwag mo nang hintayin na dapat hindi siya maganda kasi na tsaka mo lang siya mararamdaman. Pag nakuha mo na siya, hindi siya ganun eh. Doesn't go that way. Kailangan, ngayon pa lang, hindi mo pa siya hawak-hawak. Ngayon pa lang, at this moment, nararamdaman mo na yung feeling na nasa iyo na yung dream house mo. Na nasa iyo na yung dream car mo. Na nasa iyo na yung dream life mo. Para every time na humahataw ka sa I Am Worldwide, excited ka. Every time na nagko-close deal ka,
every time na nagpe-present ka, excited ka kasi that's the result soon in time. Ayun yung magiging resulta, yung mga pangarap mo kapag sinipagan mo araw-araw sa negosyo natin. Yan, ayan oh, bibilisan ko na lang. Ito po yung mga yung mga dream house natin. Oh, yung iba nandyan pa oh, sa forest. Grabe, excited na talaga ako. Dito pa lang, tinitingnan ko pala yung mga picture na excite na talaga ako eh. Grabe mga mentors. Pinag-uusapan pa lang natin yan, alam mo, dadating talaga yung time, God willing. Bibisita tayo sa iba't ibang bahay. Saan tayo next week? Doon naman tayo sa mansion nila Mentor Miriam. Saan tayo sa susunod na week? Kay Mentor Alma. Doon tayo mag-swimming sa kanila. Tapos, next week, doon tayo kay Mentor Rosalie. Doon tayo mag-videoke. Kasi meron silang home theater. Tapos next week, punta naman tayo kay Mentor Maylene, makipag-bonding tayo sa mga iba't ibang klase ng dogs niya. 'Di ba? Mga ganon, mga mentors, nakaka-excite, 'di ba? Isipin yung future. Tapos yan, ano yung dream car mo? Kasi 'di ba sa formula ni sa I am formula, ano yung first formula? Ang number one sa formula is dapat ma-achieve mo yung first car. Oh. Tapos second, ano yung second, mga mentors? Sports car. Yung third, ano po yung third? Sige nga, chat sa kung napakinggan nyo. Supercar. Galing ni Mentor Miriam gumawa ng assignment. Yan yung estudyante gumawa ng assignment. Okay. Third is the supercar and the fourth one. Yung pang-apat sa formula. House and lot. Yeah. House and lot, hindi lang basta house and lot, mansion. Mansion, no? Yung parang kala Mentor Marlon, Mentor Mitch, Mentor May, Mentor Kath, mansion. Yan yung, pag nandiyan ka na sa house and lot, pwede ka na pwede ka na hindi magpakita actually, forever. Mag-graduate ka na. Ang tawag dyan, graduation. Pero kapag wala ka pa dun sa mansion, hindi mo pa nalalabas yung first car mo, sports car mo, supercar mo, house and lot mo, grind pa tayo. Bawal pa delayed gratification pa. Hindi pa pwedeng gumala ng mga matatagal kasi nagbi-build ka pa ng empire. So ito yung mga pangarap natin. Uy, grabe ito. Meron na yan sa IAM. Pero ito pag ito nakita ko sa IAM, grabe na yan. 100 million yan. Bugatti, no? 100 million na yan eh. So insane na yan. Siguro hindi natin alam, 'di ba? Tapos ito, syempre, sino ba may gusto nito? Yung savings na ganyang karami. Yung ganyang karami yung pera mo. Yan. Dapat gustuhin mo yan, mens. Kasi pag hindi mo yan ginusto, hindi mangyayari sa'yo yan. Pag di mo yan na-imagine, hindi yan magiging totoo. Kasi alam mo ba, kapag na-imagine mo na yung isang bagay, that's 50% real. Sa nabasa ko. Sa science. Sa law of physics, when you imagine something na sobrang clear sa imagination mo, that's 50% real. Yung 50% na lang, yung action, kung paano mo siya gagawin. At yung faith mo, na God willing, soon in time, magkakaroon ka nun. Ganun siya, mga mentors. Ito, isa rin to. Sino dito pa type T nga po? Type T. Sino yung gustong mag-travel all around the globe? Grabe. Dito ako rin na-excite eh. Ito talaga na-excite, yung travel all around the globe. Pangarapin mo, alam mo kung bakit? Kasi wag kang papayag na nadadating yung time, mawawala ka sa mundo, hindi ka man lang nakarating ng ibang bansa. Nandyan ka lang sa Cubao. Nandyan ka lang sa Valenzuela. Nandyan ka lang sa kung saan. Dapat makatravel ka talaga. Kasi we need to see the creation of God, most especially, at saka yung mga ginawang ng mga tao sa iba't ibang lugar, kung gaano kaganda. Di ba? So, ito yung basic dreams natin. Tama ba? O, sabihin na lang natin, sample lang, no? Dito ganun kalaki. Actually, yung nakakompute dito, hindi yan ganun kalaki, pero pwede na yan. O, for example, house and lot, 10 million. Yung car na gusto mo, 3 million. Di ba? Kasi kailangan dalawa eh.
ito yung normal dreams, basic, no? Travel, 2 million, pwede na rin, di ba? Kahit papaano, merong isa sa Europe, isa sa Asia, na mga napuntahan ka, isa sa US, ganyan, may 2 million ka. And then the savings is 5 million para sa educational plan ng anak mo, sa emergency fund mo, para sa mga iba mo pang gusto. Then the total is 20 million. Yan yung pangarap natin. Ito yung common, ito yung basic dreams ng karaniwang mga tao. Ngayon, kukumputin natin mga mentors. To ha, eyes on me. 20 million yung pangarap mo. Sample lang. Diba? And ngayon, sabihin natin 20 years old ka. Or etong nasa scenario natin, may 20 years old, ang pangarap niya ay 20 million. Nandito siya sa side ng poor side. Nandito siya sa as employee. Ang sinasahod niya per month is 10,000. Times 12, that's 120,000. Pero take note ang sinasahod niya 10,000 a month. Pero walang kain, hindi mamamasahe, maglalakad araw-araw. Hindi magsha-shampoo. Pwede ba yun? Hindi magbabayad ng renta, hindi magbabayad ng kuryente, hindi magbabayad ng tubig. Makakatabi siya ng 10,000 pesos a month. Tama ba? Kapag 10,000 a month ba yung sahod mo, 10,000 din matatabi mo? Hindi. Di ba hindi? Reality. Pero sabihin na lang natin, ganun yung lifestyle mo. Hindi ka nakakain araw-araw. Patay ka na rin, no? So, 12 months, in 12 months, may 120,000 ka. Tama, Mentor Miriam, 1 month pa lang baka kinuha na siya ni Lord. Kasi walang kain, no? So, sabihin na lang natin, nakakapagtabi ng 10,000. In 12 months, 120,000 yun. In 10 years, that's 1.2 million. In another 10 years, dagdag pa tayo ng 10 years, 2.4 million times 20 years, 4.8. Pag plinas yan, 10, 10, 20, 40 years. 40 years lifetime value na ilang taon na siya nun? 60 years old. 60 years old, pag plinas mo yan, 1.2, sino magaling sa science dyan? 8 plus 2, 10, 10, 4, 6, 7, 8. 8 million pa lang ang naipon niya after 4 years. 60 years old na siya. 8 million pa lang. Pag dinagdagan pa natin ng another 10 years, 70 years old na siya, that's 9.2 million. Ito ang sad reality. Kaya ako sinasabi na hindi pwedeng nandiyan ka lang sa side na yan. Kasi sad reality, kinuha ka na ni Lord, hindi mo pa nakukuha yung pangarap mo. And do you know what, mentors? Pinag-uusapan natin dito yan, pero alam mo ba, siguro mga 99%, 99% ng tao sa buong mundo, hindi nila nakuha yung pangarap nila. Kinuha na sila ni Lord. Ang nakakakuha lang ng pangarap nila, 1%. 1%, the 1%. And gusto mo ba, mga mentors, kasama ka sa 1%? That's the good news. Alam mo ba, God willing, or kung gugustuhin mo, pwedeng masama ka sa 1%. Basta pilitin mong magkaroon ka ng mindset na nandun sa 1%. At good news, dahil nasa I Am Worldwide ka, pwedeng-pwede ka talagang makuha mo yung mga pangarap mo. 'Di ba? So, ito na. Yan. Ito na ngayon. Tapos na tayo dun sa poor side, dun sa left side quadrant, yung active income. You are trading time for money. Dito naman tayo sa kabila, dun sa passive income. That you are not dependent sa presence. Na hindi siya nakadepend sa presence mo. So ito,
Sa side na to, nandito yung tinatawag na law of leverage. Yan. Law of leverage. Ano yung ibig sabihin ng law of leverage, Mentor Ivy? Broad yan. Actually, broad yan. Pero in layman's term, pinaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng oras ng ibang tao. Naintindihan nyo ba yun, mga mentors? Pero mamaya mag-example ako. So, dito sa law of leverage, nandyan yung duplication. Example, C family. Sample na lang. Ito madali lang to. Palagi ko tong sinasabi dati. Pag nagpe-present ako. C family or Henry C, di ba wala na si Henry C? Pero napamana niya sa mga anak niya. Yung mga ari-arian niya and yung mga business na meron siya. So, Henry C. Nung time ba na buhay si Henry C? Or sabihin na lang natin, yung mga kapamilya niya ngayon, yung mga asawa niya, anak niya, Mentor, sino ba tatawagin ko? Mentor Christopher. Pag pumunta ka ba ng SM, Mentor Christopher, Yes. pumunta ka ng SM, Mentor Christopher, ang nagbubukas ng pinto sa'yo is si Henry C. Hindi po. Kapag pumupunta ka ba ng SM, kapag umorder ka ng sapatos, si Henry C ba yung kumukuha ng pair of shoes mo? Hindi rin po. Pag nagbabayad ka ba sa SM, kay Henry C ka ba nagbabayad? Hindi. Hindi. Galing, no? Ayan. Thank you, Mentor Christopher, sa natin, pag-cooperate sa natin. So, tama po 'yun. Hindi siya. Bakit? Bakit hindi si Henry C? Kasi sabi ko nga, ulitin ko, pinarami niya po yung oras niya sa pamamagitan ng ibang tao. Alam mo ba, mga mentors, let me tell you, pag naintindihan mo po yan ng mabuti, pag naintindihan mo talaga yan ng mabuti, hindi ka na maghihirap. At God willing, ma-achieve mo talaga yung time and financial freedom. Pag naintindihan mo yung concept na yan, yung law of leverage. Kahit McDonald's, di ba? McDonald's have ilang branches na, hindi ko sigurado kung ilang branches na siya sa buong, or ilang franchise na siya sa buong mundo. Pero libo na yan. Libo na siya sa buong mundo. Pero hindi mo makikita si Ray Kroc na nagbenta ng burger sa'yo. Okay? Kasi for example, para mas maintindihan natin, ano tayo, halimbawa na lang sa SM, ang example na lang natin, ang employee ng SM, sample na lang is 10,000. Sample lang po yun. No? Hindi yun talaga. 10,000. Ang bawat isang tao, ang sales lady, ang cashier, ang security guard, or anyone na nasa SM, kahit manager pa yan, sabihin na natin, ang ang ginugugol nila sa trabaho nila ay 8 hours. 8 hours, tama po ba? So, kung 10,000 times 8 hours, ilang hours po yon? That is 80,000 hours. Hours, di ba? Wait lang. 80,000 hours. And alam mo ba, dahil ginamit ni Henry C. yung concept ng law of leverage, although si Henry C. ay meron lang 24 hours a day, pero dahil naiintindihan niya yung concept ng law of leverage, nadagdagan siya ng 80,000 hours a day. Ang galing, no? Tama ba, mga mentors? Ganun yung konsepto ng law of leverage. Nadadagdagan ka ng oras sa isang araw.
Yung imbis na 24 hours ang meron ka, kung si Henry C ay may, 80,000, 24 na ang meron siya sa isang araw. Kasi ginamit niya yung konsepto na to. Kasi ang law of leverage or as a business owner, na talagang legit business owner, you own a system and people work for you. Ang galing, no? And let me tell you, mentors, yung I am worldwide ba nandito sa quadrant na to? Sige nga po, sagot nga tayo mga mentors. Diyan pa ba kayo? Diyan pa ba kayo mga mentors? Ay, bakit ko ba na-unmute? No. So, yes, that's the good news. That's the good news. Nandito tayo sa side na to. Kapag sineryoso mo to, yung pagbibuild ng empire, halimbawa, you have 1,000 leaders na na-build na, sample lang, under your organization, pag tinimes mo yan, ng 8 hours na lang din, ilan ulit yan? 8,000 hours. 8,000 hours. Kaya kapag meron kang 1,000 leaders under your organization na active, you will have 8,000 24 hours a day. Ito ang good news. Hindi ka katulad ni Henry C. na nagpapasahod. Kasi si IAM yung nagbibigay ng komisyon sa kanila. Ang galing ng sistema natin, no? Ganun siya kaganda. Nale-leverage ka, pero yung system ng network marketing, hindi ikaw yung nagbabayad sa mga tao na yan. Yung company. Kaya ganun kaganda ang network marketing. 'Di ba? Kaya siya nire-recommend talaga ng mga ano. So ayan, nunahan ko na, 'di ba? So dito naman sa last quadrant, ito po, dito na po yung tinatawag na pag-graduate ka na sa business. Pag-graduate ka na sa IAM. Pag nakuha mo na yung ano mo, yung tinatawag na mansion, yung house and lot mo, pwede ka nang pumunta sa quadrant na to. Pero ngayon, huwag ka munang pumunta dyan. Kasi mamaya mapunta ka sa mga crypto-crypto, sa mga invest-invest na walang gagawin. Ay, naku po, sayang po, maniwala po kayo. Pinagdaanan na namin yan. Huwag mo nang pagdaanan. Sayang lang yung pera mo. Mag-focus ka na lang sa IAM. I-build mo muna yung business mo with IAM. Yan, scam. O, totoo. Scam, aabutin mo mga mentors. May scam ka. Nasa IAM ka na, na-scam ka pa sa ibang company. Hindi ka na natuto, mentors. Tama na yan. Mag-focus na tayo sa IAM. Kasi the more na kung saan-saan ka pa bumabaling ng focus mo, nahati pa yung isip mo, hindi ka makabuild ng negosyo talaga. That's the reason. Kasi scattered focus ka. 'Di ba? So, halimbawa, pag nandito ka na kasi as investor ka na, soon in time, meron ka tang halimbawa 50 million na kinita sa IAM na natabi mo na hindi mo ginagalaw. Sample lang, 1% ng 50 million, that's 500,000 a year. That's the reason why the rich getting richer. Kasi money works for them. And money works for you pag nandito ka na. 'Di ba? Yung tipong nagbabakasyon ka na lang talaga, maliban pa sa kinikita mong passive sa IAM, dahil may 50 million ka na, sample lang to, 1%, 'di ba? Nilagay mo na lang sa bangko, nilagay mo sa time deposit, 1% niyan, 500,000, you will have 500,000 a year kahit wala kang ginagawa. Ayan yung talagang investment na. Kasi may malaki ka na talagang pera. So dito, ang law na tinatawag natin is LOI, Law of Interest. Nandito na yung side na ini-interest na yung pera mo. Kumikita ka na by interest. Pag nandyan ka na sa side na yan, that's the time I will say na financial literate ka na and meron ka ng financial freedom talaga at time freedom. Kasi imagine mo may 500,000 ka a year minimum.
Eh may mga iba pang investment sa totoo lang. Mga 2 to 3% ang pwedeng i-yield. So mas malaki pa yun. Pwedeng 1 million a year kahit wala kang ginagawa. No? Tapos kung mas malaki pa yung mas na-invest mo, mas tumataas pa yan. Ganun kaganda, di ba? So, ato na ngayon. Ito na ulit yung para maano nyo, screenshot nyo na. Ayan yung quadrant. Ang tanong, nandito ka, nasaan quadrant ka ba ngayon? Diyan. Kung nagwo-work ka ngayon, mga mentors, yung mga nagpa-part-time dito, sinasabi ko sa inyo, mga mentors, I'm not against that. I'm not against that. Nag-start din si Mentor Ivy, nag-start ako dyan, 1 year din ako nag-work, nagpa-part-time ako, ginagawa ko yung negosyong to, sinasabay ko. Pero ang sinasabi ko lang, mga mentors, huwag kang mag-i-stay dyan forever. Huwag mong tagalan. Kailangan lagyan mo ng deadline kasi hanggat hindi mo nilalagyan ng deadline yan, masasanay at masasanay ka dyan. Masasanay ka sa fixed income. Palagi mong iniisip kasi, mako-comfort zone ka. Ang tawag dyan, comfort zone. Danger po ang comfort zone. Masarap sa comfort zone, pero dangerous po dyan. Sa totoo lang. Kasi walang growth sa comfort zone. Kaya simula nung nag-resign ako, ilang years ago, 2012, 2012 until now, hindi na po ako bumalik dyan sa quadrant na yan. Kasi naintindihan ko tong ESBI. Mas gusto ko kontrolado ko yung, yung mangyayari sa akin sa buong araw. So, kaya nandito kami sa side na to, sa rich side. And ang good news dyan, mga mentors, halimbawa, sample lang, ayoko magbigay ng kasi hindi naman namin kayo pinipilit na mag-resign, no, mga mentors. Mamaya, ang ma-send sa inyong signal, no? Kaya ako nagte-training nito para pa-resignin kayo. Hindi po, hindi po. No, no, no. Sinasabi ko lang yung reality na huwag ka mag-i-stay dyan kasi hindi ka habang buhay malakas. Hindi ka habang buhay na makakapagtrabaho kapag hindi mo binild yung business mo kay I Am Worldwide. Sayang talaga, mga mentors. Manghihinayang ka talaga soon in time pag di mo siya binild at binigay yung talagang todo mo. Halimbawa, sample, ngayon nag-work ka. Ang pinaka-minimum na talaga na mabigay mong deadline sa sarili mo, 1 year. Kasi ako noon nag-network ako, ayun yung binigay kong deadline sa sarili ko 1 year. After 1 year, magre-resign ako. Para makaka-focus ako dito sa negosyo na to. Parang kami ni Mentor Lovie, ngayon kasi, iba yung namin ngayon. Iba yung nangyari sa amin ngayon. Nakita namin si I Am Worldwide, may negosyo na kami. It is so selfish para sa amin na isara yung negosyo namin para mag-focus na lang sa I Am Worldwide. Sobrang ka-selfish nun kasi 8 years na yung negosyo namin. So kami, dahil we have a different path, talagang tanggap na namin sa sarili namin that we are part-time pero full-time in heart, no? Ang ang good news doon, dahil sa I Am Worldwide, dinedevelop namin yung system sa company namin na kahit wala kami, gumagana. Ang galing, no? Ang galing, no? Kaya na-focus namin sa I Am Worldwide. Kasi nakukuha namin yung concept ng network marketing, in-apply namin sa negosyo namin na kahit nagta-travel kami, ang nangyayari is gumagana yung negosyo din namin. Ang galing, di ba? No? Kaya wag niyo wag na kayo mag-traditional, maniwala kayo sa akin. No? So mas masakit po sa ulo. Kaya mag-focus na lang tayo sa I am. Focus talaga natin. And kung ikaw nga po ay nagtatrabaho, lagyan mo ng deadline. Hanggat hindi mo yan nilalagyan ng deadline, mentors, tatagal ka sa I am. 5 years ka na, 10 years ka na, hindi ka pa nakaka-resign. At 10 years ka na, wala ka pang malaking grupo. Bakit? Kasi nako-comfort ka sa kung anong meron ka ngayon. Meron ka pa kasing fixed income eh. Meron ka natatanggap,
May natatanggap ka monthly, kaya okay lang na every week wala kang cheque. Ganun kasi yun, mentors. That's the reality. Okay lang na every week wala kang cheque. Nagiging ganun ang mindset mo. Kasi nandun pa nga yung mindset mo eh. Employee mindset ka pa eh. Employee mindset ka pa eh. Kasi ang isang entrepreneur, masasabi mong entrepreneur ka na sa IAM kapag hindi ka pumapayag sa loob ng isang linggo na walang nakalagay sa cheque mo or walang income sa weekly sales. Ang totoong entrepreneur, mga mentors, or totoong network builder, hindi pumapayag na walang income every week. Ganun siya. At pag naintindihan mo yun, kahit sabihin mo na lang sa isang linggo may 500, at least hindi zero. At least meron kang isang napasaling copper. Tama ba? O sa susunod na linggo, ganun ulit. Huwag kang papayag na walang income sa dashboard na madadagdag. Dapat every week, hindi siya zero. Pag nakasanayan mo yon na every week hindi siya nagiging zero, magugulat ka na lang. Soon in time, 10,000 na yon every week. Soon in time, 50,000 na siya. Soon in time, 100,000 na siya every week or 1 million na siya every week. Saan lang nagsimula? Doon lang sa mindset na dapat every week may cheque ako. Dapat every week may laman ang weekly sales dashboard ko. Nasusundan niyo po, mentors? That makes sense. Di ba? Make sense, mga mentors. Ganun siya. So, ito na. Actually, I'm almost done. Meron kasing dalawang types ng business. Yan. Traditional tsaka non-traditional. Ang traditional, may big capital, rent, electricity, water, labor, miscellaneous. Yan yung meron kami sa isa naming negosyo. Yan. Gusto mo bang meron ka niyan? Mag-traditional ka. Oh, oh. Kapag non-traditional naman, walang malaking kapital, walang renta, walang electric bills, walang water, walang labor, walang miscellaneous fee na binabayaran. Ang ganda, no? And etong maganda, nandito tayo sa non-traditional. Wala ka lahat niya, no? You are so blessed. Patype nga po, blessed. You are so blessed. Kasi nandito tayo sa non-traditional business. Kahit nasa bahay ka, may phone ka, may laptop ka, kaya mong makonquer yung buong mundo in the palm of your hands, in your fingers. Kamay mo lang ang gumagana. Pero exercise tayo para hindi lumaki yung tiyan natin, ha? No? Kamay mo lang ang kailangan mo at mata mo at nakaupo ka lang. Ganyan-ganyan ka lang. Bibig mo. Nasa loob ka lang ng kwarto. Kaya mong patakbuhin yung negosyo mo na pang buong mundo. Ang ganda, 'di ba? Ganun kaganda yung business natin. Walang ano siya, no territorial boundary. It means, alimbawa kami, franchising kami. Ang negosyo namin, Pilipinas lang. Hindi namin capture yung Malaysia, hindi namin capture yung Singapore, Hong Kong. Pero tayo, nasa I Am Worldwide tayo, kaya kami nandito. Grabe kasi yung potential ng negosyo na to. Kung nakikita nyo lang yung nakikita ko talaga. Ipapairam ko nga yung mata ko kung pwede lang. 'Di ba? Napakalaki ng potential ng negosyo na to. Soon in time, God willing, mangyayari talaga yung sinasabi ni Press AM na magkakaroon ng bilyonaryo na network marketer. At manggagaling yun sa I Am Worldwide. Billionaire. Diba? Soon in time. Kasi ayun yung promise ng business na to. Ang kagandahan pa niyan, mentors, di ba magsa 7 years pa lang tayo? Palakpakan mo yung sarili mo. Kasi magsa 7 years pa lang ang I Am Worldwide, wala pang 10 taon, nandito ka na. Nakita mo na to. Pinakita na sa'yo to ng Diyos. Pioneering stage pa lang ang I Am Worldwide, nandito ka na. Actually ngayon, dumadating na yung time na yung mga tao na yung lumalapit sa atin. Nararanasan nyo na ba yon? Nararanasan nyo na ba? Yung may nagpi-PM sa'yo, uy,
Paano ba mag-member dyan sa I am Worldwide or sa Amazing Barley? Di ba may mga ganyan na tayong PM? Yung hindi mo na pini-PM, tama ba? Kasi ganun na kaganda yung branding ng company natin. How much more after 10 years? After 20 years? Kaya kung ang company ay momentum era ngayon ng company, 7th year ng IAM, ibang klase yung mga nangyayari. Nagpapa-billboard, ang daming billboard sa EDSA, halos mapuno na yung EDSA sa billboard natin. Hindi nyo ba yung nakikita? Mga mentors, grabe. Nakakasakit ng ulo. Actually, sumasakit yung ulo ko habang nakikita ko yun. Kakapalit lang ng billboard after 3 months, nag-iiba na naman yung nasa billboard. May ganyan bang networking company na nakikita kayo sa labas? Wala, sa I Am Worldwide lang yan. Kaya kailangan, kung humahataw ang company, nagmo-momentum ang company, hinahataw ng company yung marketing nila, tayo naman, hatawin din natin yung negosyo natin. With I Am Worldwide, di ba? Hatawin din natin yung negosyo natin, mentors. Okay? Ganun siya. So, ito na. We are so blessed na nandito tayo sa I Am Worldwide, a home of hope, health, opportunity, prosperity for everyone. Umu-okay ang health natin, umu-okay pa yung finances natin soon in time. Diba? O, example, si Mentor Teen, ngayon 11 million circle na siya. O, high school graduate lang yan, hindi nakapagtapos ng college. O, nabigyan siya ng opportunity with I Am Worldwide. Mentor Mirasol, tsaka Jonathan, government employee and businessman. 18 million and parang 4 times free car na nakuha nila sa company, tapos marami ng travel incentive ang nahit. Tapos si Mentor Patsy, nurse siya, full-time mom. And si Mentor Ikay, syempre, former nurse. Mentor Precious, graphic artist, 70 million circle. Mga mentors, sa tingin nyo ba, ngayon, nagdududo ka pa rin ba na kaya mong ma-achieve yung mga yan? Or kung mangyayari rin sa'yo yung mga ganito? Dapat without a shadow of doubt. Dapat 100% you believe. Mahalaga po yun, yung belief. Na 100% you believe na dadating yung time, God willing, lahat ng mga yan, yung dream house mo, yung dream car mo, magkakaroon ka niyan. Kasi kapag sa belief level pa lang, sa belief mo pa lang, hindi ka na naniniwala, paano pa siya mangyayari? Tama ba, mentors? Huwag kang magduda, kailangan talaga 100% yung belief mo. So, eto na ngayon. Tapusin natin yung training natin dito sa story. Yan, watch nyo po ito na maigi ha. Kasi may patanong po ako mamaya. Sure. Wait lang po. Share natin yung sound. Watch po natin tong video na to. Ay, wait lang. Ayaw. Ayan, video file. Ayan. Let me tell you a story of two friends, Pablo and Bruno. Pablo and Bruno were young and ambitious. They dreamt of having their own house, a family, and living their life in wealth and peace. So they got jobs, carrying buckets of water from the river to the village fountain. They were ecstatic. The job paid well, and now they had a way of making their dreams come true. But even though they were young and buff, the river was far and the work was tiring. Bruno said to Pablo, "Dude, don't worry about it. We'll get used to the pain. Plus, one day we'll be able to buy whatever we want." But Pablo didn't agree. There had to be a better way. Pablo told Bruno about an idea of transporting water from the river without breaking their backs or wasting their time. It would be hard at first, but it would pay off in the end. Bruno laughed. That would take months, years. Ain't nobody got time for that. And so months went by and Pablo continued to work on his pipeline. Bruno and his friends laughed at Pablo.
Bruno bought new clothes, dinners, and even a new donkey for his wife. So every day, Bruno trudged out to the river, and every day the bucket seemed heavy. Pablo worked on the pipeline, and every day the village became closer. And after much time and dedication, Pablo had finished his pipeline and now was able to give water to the village without any effort at all. The villagers lined up and cheered Pablo for his work. What a hero, this guy. I like water! Bruno is older and bearded now, and the heavy buckets have taken their toll. He can't carry as many buckets of water anymore. He was out of a job. Pablo, on the other hand, was now rich and successful. He now had a continuous stream of income and had plenty of time to spend with his family and doing the things he loved. He told his friend Bruno that he had planned on building more pipelines and offered to help build Bruno one of his own. Eventually, Bruno built his own pipeline and they were both able to stop working and spend the rest of their lives with the friendship and the pipelines they had built. Pablo and Bruno secured a river of cash. Now you have to ask yourself, how long are you going to work a 9-to-5 job? How much longer can you settle for 5 days off a year? Win back your life. After all, you only get one. Yan, mga mentors. Tatawag ako ng tatlo. Tatlo lang. Ano yung natutunan nyo dun sa video? Oh. Mentor Raymond. Saan ka ba? Mentor Raymond, nandiyan ka ba? Okay, baka hindi niya ako naririnig. Mentor Mon, dapat ulitin mo tong training kasi baka hindi ka hook. Mentor Kat. Diyan ka ba, Mentor Kat? Yan, mga mentors, nandiyan pa ba kayo? Oh. So, sino pa ba? Ay, si Mentor Miriam. Mentor Miriam. Hindi ko alam, baka nasa work to si Mentor Miriam. Kaya mo ba, Mentor Miriam, mag-share kahit one sentence na natutunan mo doon? O sige, si Mentor Christopher na lang. Dahil naka-on cam si Mentor Christopher. Good evening, mentors. Apo. Sa akin, regarding dun sa yung diskarte ni Pablo, yung gumawa siya ng way para mapabilis yung trabaho niya. Yun yung sa akin. Instead na parang parang sa normal na buhay natin na yung nagtatrabaho ka for parang parang active income yung ginawa ni Bruno. While Pablo kasi parang gumawa siya ng way para magkaroon siya ng passive income. Yun lang po. Ayun, tama po, Mentor Christopher. Thank you, Mentor Christopher, sa pag-participate. Mentor Rowilyn, kaya mo ba? Yes, naririnig ako. Apo, naririnig, Mens. Ayun na yung lesson doon. Hindi niya pinaniwalaan si Pablo ba yun? Pangalan. Hindi siya naniwala. So, hindi niya nakikita yung nakikita ni Pablo. Yun yung pinagpiran niya. Pero at in the end naman, naniwala siya at nakita niya kay Pablo yung resulta na nakikita ni Pablo. Kaya, sumunod siya kay Pablo. Yun po yung lesson na hindi niya alam na sinunod si Pablo sa plano ni Pablo. Tama, no? Galing ng perspective din ni Mentor Rowilyn. Yung vision, no? Thank you, Mentor Rowilyn, So, last but not the least, tawag pa ako ng isa na mag-share ng insight. Mentor Marshall. Gulat ako doon. Ayun nga, men, sa video kasi napansin natin na tag dito, na yung isang guy, yung
si Pablo, pinagtrabahuhan niya talaga yung yung tawag dito, yung business niya. Gumawa siya ng way, hindi lang siya nagstay sa tawag dito, daily basis. Ginawa niya yung income na kinukuha niya doon sa daily, invest niya doon para makagawa siya ng passive stream ng income niya. Kaya at the same time, nabawi niya yung life niya, nabawi niya, nagkaroon siya ng time para sa family niya. So, yun. Ayun, thank you Mentor Marshall sa pag-share no ng natutunan mo. Ay si Mentor Rosalie daw. Gusto rin mag-share. Last na si Mentor Rosalie. Kung ano yung natutunan niya. Tama po. Yung natutunan ko po doon sa video, yun nga po yung nasabi nila, Mentor Christopher, na ah, gumawa si Pablo po ba yun, na way para magkaroon siya ng sarili niyang diskarte sa buhay, ganun. Nagkaroon po siya ng ng ah, para para maging maayos po yung niya, yung sa family niya. Yun lang po, Mens. Ayun, thank you Mentor Rosalie at sa lahat sa pag-participate. Tama po lahat ng sinabi nyo, 'di ba? Isang video lang 'yun pero iba-iba yung nakikita natin, 'di ba? So, marami siyang learnings yung video na 'yon sa totoo lang, no. Pero I'm ending my training sa quote na to. Sabi nga ni Warren Buffett, Warren Buffett, 'di ba? Buffett tuloy. So, Warren Buffett, 'di ba? Sabi nga ni Warren Buffett, 'di ba? Making money while you sleep is the ultimate form of financial freedom. Kailangan talaga sa buhay, mga mentors, regarding financial literacy, para masabing financial literate ka, dapat matutunan mong makapag-create ng income streams while you sleep. And isa yung I Am Worldwide doon. And dadating yung time, like dun sa kwento ni Pablo and Bruno, habang binibuild mo yung negosyo mo with I Am Worldwide, pinagtatawanan ka ng iba. May mga taong nagre-reject sa'yo. May mga taong hindi naniniwala sa vision mo. Pero darating yung time, mga mentors, God willing po, lahat ng pangarap mo sa buhay, makukuha mo with God's help and grace also. No? Basta, sabi nga ng mga mentors, tuloy-tuloy ka lang. Dapat you stay consistent. Every team day, nandyan ka. Every Friday, nandun ka. Kung wala ka naman talagang mga emergency nangyayari sa'yo. Kasi you are building a pipeline here. Pipeline ang binobuo natin dito. Pwedeng hindi mo pa nakikita yung resulta ngayon. 'Di ba? Hindi ka pa kumikita talaga ng malaki. Totoo naman talaga 'yun. Kasi we are building a pipeline. Na after 5 years pa, God willing, makikita mo yung resulta. Pag dire-diretso ka na tumatrabaho ng 5 taon. Okay, mga mentors? Pero kung 5 taon ka na, pero parang hindi ka satisfied sa result mo ngayon, ibig sabihin, you have to decide now that you must be consistent of doing I Am Worldwide or building your business with I Am Worldwide ng araw-araw, sinishare mo yung negosyo mo sa 2 tao na hindi ka natutulog sa loob ng 1 araw, hindi ka pumapayag na matutulog ka na hindi ka nag-share sa 2 tao. Kumbaga, dapat sa 1 araw, 2 tao yung nasisharean mo ng negosyo at umaattend ka ng 1 training. Ito yung 3 DMO lang natin na napaka-importante. Yung mag-attend ka ng training, bago o luma, ito ang ginagawa.
Umattend ka ng training, isang training every day. Kasi baka nagiging matalino tayo, mga mentors. Yung nagiging acne ka na, yung araw-araw hindi ka na uma-attend talaga ng training, baka team day na lang ina-attendan mo. May training po sa IAM every 7 p.m. Nare-replay po yun. First, ang isang DMO ng isang networker, one training a day for boosting your knowledge sa negosyo at magkaroon ka ng mga dapat mong malaman, like sa mga skills din. One training a day. Second, posting. Yung may post ka, at least isang post sa isang araw. And the third one is to share your business to two people. Alam nyo ba, yung tatlo na to, napakadali lang. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo? Pa-chat nga po sa chat box. Type I am. Naniniwala ka ba yung tatlong DMO na to, madali lang? Pero sa sobrang dali niya, hindi mo siya nagagawa consistent. Kasi ang nangyayari sa'yo, halimbawa, mag-share ka ng sa 2 tao a day. Umaga pa lang morning pa lang. May time ka naman. Anong ginagawa mo? Mamaya na lang, 2 lang naman. Mamaya na lang, tanghali. Pag tanghali na, nabisi ka na ngayon, post ka, share ka sa groups. Mamaya na lang ulit, gabi. May time pa naman ako. Hanggang sa nakatulog ka na, hindi ka nakashare sa 2 tao lang. Hindi ka nakapag-present sa 2 tao lang. Kasi you procrastinate on doing something. Pero kung nagkakaroon ka ng mindset na yung tinatawag na power of now, yung ginagawa mo agad, naniniwala ako madali lang po itong tatlo na to eh. Ito po yung magbibigay ng 80% na resulta mo sa negosyo. Yung umattend ka ng isang training, mag-post ka ng at least isa lang. Kahit isang post na pangmalakasan sa isang araw. And then the third one is to share the business to 2 people every day. In 1 month, that's 60 people in 1 month. In 1 year, 60 times 12. Paki-type nga. Hirap na nun 12. 720. That's 720 people ang nasharean mo sa loob ng isang taon. Imposible po na walang mag-join at imposible po na wala kang mabibuild na grupo. Maniwala ka sa akin. Kaya ka lang walang nabibuild na grupo ngayon kasi hindi ka nagsishare ng business mo sa 2 tao everyday. Doon ka lang mag-focus, ments. Etong tatlo na to, maliban sa lahat ng ibang ginagawa natin sa IAM, nagbebenta ka ng barley, nagpo-post ka sa groups, kung ano-ano ka na ginagawa. And dagdag mo na din, add ka ng friends. 'Di ba? 20 people a day. Yun lang. Yung 4 lang na yun. Alam mo ba, 3 hours lang yun? Pinakamatagal na. 3 hours lang yun. Sa 3 oras, nagawa mo na ang negosyo mo with IAM Worldwide. Kung mas dadagdagan mo pa, magiging 5 pa, edi much better. Mas mabibilis. Pero ayun lang, mentor, walang ibang sekreto na habit ng isang networker kundi yung tatlo na yun. Share the business to 2 people every day. And naniniwala ko every week may pay-in ka. Every month, hindi ka masisiro. Kasi ayun yung ginagawa mo sa araw-araw. So ayun lang mga mentors. We are building a pipeline. Mentors, huwag kang maiinip. Think long term. Wala ka man pang kinikita ngayon na malaki, okay lang yan. Kasi mangga ang tinatanim mo, hindi munggo. Wala tayong toge araw-araw. Pero once na nakapagtanim ka na ng mangga, after 5 years, mentors, tuloy-tuloy na ang bunga ng tanim mo. After 5 years, mga mentors, lahat ng pangarap mo sa IAM Worldwide, loobin nawa ng Diyos. Samahan nawa tayo sa journey natin sa IAM Worldwide. Lahat ng pangarap mo, mga mentors, na naiisip mo ngayon, makukuha mo. Basta, seseryosohin mo lang to
araw-araw. Ayun lang, I'm Mentor Ivy and I am worldwide po. Thank you, mentors! Thank you, mentor. Thank you po, mentor. Thank you, mentor. Thank you po, Mentor IB. Mentor Ivy. Tayo, ha. Tapos yung habit pala natin, kung ano yung natutunan mo ngayong araw, ilagay po natin sa GC natin. Yan. Kung ano yung natutunan niyo po, kung ano yung pinaka gusto niyo gusto niyo sabihin. Kahit isang sentence lang, okay na okay po yun. Kumbaga dapat sa GC makakita po ako ng 14 na learnings kung ano yung natutunan natin. Yun lang po, mag-picture na po tayo, open cam na po tayo, then we will end our meeting. Yan. O, di ba ang ganda tignan? On tayo, mentors. Yan, Mentor Sophie, Mentor AJ. Mentor AJ, ikaw na lang para kumpleto. Yan si Mentor Jovi, lumapag ka na ba? Mentor Jovi, nandiyan ka na ba? Ayan. So, 1, 2, wait lang po tayin ko lang si Mentor Sophie. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay, isa pa po. Para, yung masaya naman, para yung isang picture iba. Ano tayo, ganon? Ano ba? Ganyan. Basta, masaya. Diba yung ginagawa natin sa office? Masaya. Ganon. Wacky. Masaya, masaya. Kailangan masaya. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, mga mentors, thank you everyone. God bless us all. See you po tomorrow, God willing, in the office. Tomorrow po, yung last na ano natin office. Yung last na pre-order ng tickets. Kaya po, agahan po natin bukas para hindi po tayo maubusan ng tickets. Bye-bye!